Ayan po at bago po tayo pupunta dito sa ating breaking news ay siyempre nais ko munang kumustahin itong aking mga subscriber. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang uri ng mga problemang mabibigat sa buhay, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po. At yun nga po, at mayroon po tayong breaking news dito. Hindi ko po alam kung matatawa kayo o maawa kayo rito dahil sa isang katangahan ay nagresulta ng hindi magandang pangyayari. At ito ay pwede niyang dalhin habang siya'y nabubuhay. At kagaya po nung ginagawa natin dito, para maiwasan ko po yung pagsabihan akong fake news ay babasahin ko na lamang po yung mga sinisend sa akin nitong mga taga-subaybay natin. At kasi kung ako lang ang nagsasabi, ay napapagbintangan tayong fake news tayo. At ito po ay mag-fake news man ito, ay labas na po ako rito. Basta po sa akin ay nire-relay ko lang kung ano po yung dumarating sa akin dito. Ano po? So ito po at babasahin ko lang yung chat po sa akin. Ito po, may chat po yan, chat po yan. Hindi ko lang po maipakita dito at babasahin ko lang po kasi baka hindi rin nyo mabasa kung itututok natin dyan. So, sir, magandang umaga po. May breaking news po tayo. Para lang po sa inyong kaalaman, dahil po sa itong katangahan po ni Trillanes ay aksidente po na nabaril niya yung kanyang sariling bayag. Grabe, ayan po chat po yan ayan, aksidente raw po nabaril daw niya yung kanyang sariling bayag. Ay wala naman, yun lang ang pagkakasabi. Wala naman dinatalye rito kung bakit nabaril. So simple lang po yan. Baka po yan ay malamang na baka po dalawa lang po yan. Either nililinis niya na mayroon palang bala sa chamber hanggang sa nung nakalabit niya, baka yun eksakto doon sa kanyang bayag tumama yung bala. Or either baka naman yung pagsokbit niya sumabit doon sa brief nito yung hammer po, yung hammer o mangat po yung hammer tapos ganon, tapos meron nakapasok na merong talagang bala doon sa chamber. Pag angat ng hammer, nung bumalik yung hammer, pok, yun na, pumutok na po. At kasamaang palad ay doon nga po daw sa kanyang bayag tumama. Actually po ito, napakamalas naman itong si Trililing na ito. Dahil napanood niyo po ba yung speech dati ni President Duterte na ito raw po si Trililing, nag-iisa na lang daw po ang bayag niyan. So ngayon, tapos tinamaan pa ngayon ng kanyang sariling baril yung kanyang nag-iisang bayag, ay di wala nang wala nang bayag ito si Trililing. Naku, lalong makanto. Lalong maburyong ito. Lalong maburyong ito si Trililing na ito. At talaga namang ay grabe, nag-iisa na nga lang yung bayag, binaril mo pa. Ay wala na. Zero bayag ka na. Ay. Anyway,
Mamaya na po natin balikan yung bayag ni Trililing dahil dito po muna ako sa seryosong usapan. Bagamat seryoso naman po yan, ay dito po ako sa pinakaseryoso. Wala naman po tayong pakialam dyan sa Trililing na may salting, may santing ang ulo, may saltik, may inanay na ang ulo niyan, Trililing na yan. Wala tayong pakialam na dyan kahit na mabaril niya yung ulo niya. At ang kwan po rito ay kabi-kabila po talaga. Kagaya po nito, meron na namang bagyo, di ba? At ngayon yata umagang ito maglalanding sa Kabikulan yung isa na namang bagyo. Grabe, Panay-panay yung dilubyo dumarating sa atin. Ilan na namang tao kaya ang lalangoy sa baha dyan. Di ba? Ayan pa naman sa Bicol yung kawatan na si Saldico. At lahat mga taga Bicol, yung mga Ako Bicol Partiles, at saka yung Saro. Okay. Yan ang protector ni Saldico, yung Saro na yan, yung congressman na Saro na yan. Yung bang parang Hawaiian flag yung mukha. Yung parang laging may dito, may mansanas dito sa magkabilang pisngi niya. Parang ang ito, bilog na kasi nga daw, ito yung congressman na Saro na ito. Po ito, magnanakaw to. Hindi lamang sa flood control ang pagnanakaw nito. Maging sa parte, halimbawa may kasalan, may birthdihan. Pag yan po ay umaattend dyan sa birthdihan o kasalan, sinisiksik po niya dyan yung mga pagkain. Kung hindi dyan, apple. Pero ang talagang kwan po niyan, talaga sinisiksik niya sa magkabilang pisngin niya yung mga embutido. Yan po. Ay, kwan po yan patay gutom po yan, yung si Saro na congressman na yan. Hindi ko lang kwan yan nalimutan ko na ang pangalan ng hayop na yan. So, yan po. Patay gutom po yan, kaya pati yung mga embutido na handaan sa kasalan or sa birthdihan, ninanakaw pa niya at sinisiksik niya sa bunganga niya. Kaya tuloy na tuluyan, yung hanggang ngayon, yung kanyang pisngi, lagi nakabukol dito. Kanyo po yan, hindi naman maliligaw kayo. Taga Bicol po yan na Saro Partiles yan. Yan. So, ilan na naman kaya yung mga kababayan natin dyan sa Bicol ang lalangoy sa baha? Dahil ang sinasabi po ng Pag-asa ay ngayong umaga, babagsak dyan sa kalupaan itong bagyo na ito. Anyway, sabi ko nga po, ngayon naman ay kitang-kita naman natin yung mga kabi-kabilang na dumarating na dilubyo sa atin, ay mag-ingat na po tayo at ugaliin nyo na po na mag-imbak kahit papaano ng mga dilata at mga tubig na malilinis, kasi baka po wala kayong makuhang tubig pagdating nitong The Big One. Hindi lamang po dyan sa Metro Manila, mahaba po ito yung dadaanan. Kaya lang po maraming mamatay sa Metro Manila kasi nga po nandyan yung maraming mga tao. So maaaring doon sa dadaanan ng mga probinsya, halimbawa, ay baka baka wala nga sigurong mamatay dyan, or either baka madaanan lang dyan yung mga airport, mga pantapantalan o mga kung ano man mga building dyan. Pero hindi po napakadelikado na kagaya nito nga sa Metro Manila na talagang dyan po rin ang daan talaga nitong lindol ng The Big One. So kaya po patuloy lang din po ang aking pagre-remind sa inyo para po kahit pa paano ay huwag kayong makalimot, dahil nga po alam nyo naman, tayo mga Pilipino, pagka ibinalita ngayon, kinabukasan at wala na po, nakakalimutan na. Ay paano nga po kung tamang-tama nakalimutan mo, hindi ka na pag-prepare, biglang tumama ngayon The Big One na yan na kinalimutan mo, ay di patay ka. Yun po yan. Kaya kahit na alam ko sawang-sawa na kayo sa pagpapaalala ko, ay hindi po ako magsasawa na ulit-ulitin sa inyo, dahil ayaw ko po, sabi ko nga po
ayaw ko pong mabalitaan ni isa sa inyong mga subscriber ko ang mapahamak. Dahil lamang po dyan. Kasi nga kaya tuloy-tuloy lang po yung aking pagpapaalala sa inyo kahit na nakakasawa na. Maging ako nasasawa na ako sa sarili ko. Pero sige lang, sabi ko, ipaalala mo lang na ipaalala. Dahil nga sabi ko na madaling makalimot ang mga Pilipino. O kagaya na lamang po itong itong mga kawatan ng mga politikong ito. Tingnan mo sa dali natin makalimot. Kahit na alam na natin itong mga politikong mga kawatan na ito, sige pa rin, binubuto pa rin natin ang binubuto. Paano nga? Ang dali natin makalimot, ang dali natin magpatawad. Pero ang hindi nyo alam, sa ganyang pagkakalimot ninyo at pagpapatawad ninyo, kayo ngayon ang nagsasuffer ng kahirapan. Kagaya po ngayon, napakarami naman pong mga kababayan natin ang talagang hirap na hirap sa buhay at halos wala na po talagang masaing. Yung iba po talaga totally walang masaing. Kung hindi pa natin nadadaanan, hindi pa namin naiikutan niya, ay talaga pong makikita mo sa kanilang mga kaldero yung mga nilagang saging na murang-mura pa talaga. Ni parang hindi pa saging eh. Kumbaga sa aso, kasi silang lang nung tuta. Ganun po yung makikita mong mga saging doon sa mga kaldero nila. Okay lang sana kung mahinog na or either magulang na. Hindi po eh. Talagang ang tawag po namin din sa Mindoro, yung mga ganong saging badbad na saging, yung pong may basta halos wala pa pong laman. Yan. So, yan po. Ang dali kasi natin makalimot. At kaya tuloy, kayo rin mismo ang nagsasuffer ng kahirapan dahil lamang sa 500, 1,000 na binibigay nito mga politikong ito na hindi nyo alam. Yung mga pinamimigay nila, pira din po natin yan. At yan ay pira ng mga taxpayer yan. Kasali na po kayong lahat dyan ng mga Pilipino. Kasi lahat naman po kayo ay nagbabayad ng tax. Pag bumili kayo ng bitsin, bumili kayo ng posporo, bumili kayo ng bagoong, may tax po yan. Kaya kayo rin, kasali rin po kayo sa pagbabayad ng tax. Ganun po yan. Baka hindi lang po ninyo naiintindihan yan. So, ayan. At talagang hanggat hindi natin pinapatay itong mga kawatang ito, wala na pong pagbabago sa gobyerno, wala na pong pagbabago sa kahirapan nitong ating mga kababayan. Anyway, at mayroon lang po akong ipapanood sa inyo, ipaparinig sa inyo, at ipapanood at the same time, yun pong chorus, yung do it ni Chis Escudero at saka nitong si BP Sara. At hinarana po nila itong si Martin Romualdez. At saka ito na rin, si Bangag na rin. At mayroon po silang kanta, nag-duet nga sila eh. At nako, matutuwa kayo rito. Sabi ko sa inyo, talaga na ang cute ni BP Sara dito sa harana na ito. Harana talaga ito. Ayan na. Sige. Lapit tayo. Ayan. Ayan na. Marcos, bakit mo kami niloko? Yan. Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayong ika'y aming nabisto. Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang bayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang piling. Taong bayan, wala nang makay. Ayan. Yan po yung harana nila kay Bangag. Kasama na po dyan si Tambaloslo, siyempre. At pero kaya nakasintro talaga kay Bangag ito. Talaga makukan kayo eh. Ewan ko kung baka mahina, lapit natin sa mikropono, no? At talaga ang cute dito ni BP Sara eh. Yan. Sige. Bakit
Yan. Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayong ika'y aming nabisto. Ha! Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas, layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang mayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang bilin. Taong bayan, wala nang makay. Di ba? Yan. Marcos, bakit mo kami niloko? Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayong ika'y aming nabisto. Ha! Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas, layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang mayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang bilin. Taong bayan, wala nang makay. Marcos, Yan. bakit mo kami niloko? Di ba? Ang cute ni Sara, ni VP Sara dyan. Talagang grabe. At tama naman itong mga harana nila. At kasama pa, kaduwit pa niya dito si Chis Escudero. Nakakatuwa lang at marami tayong mga kababayan ang talagang nag-i-effort na gumawa ng mga ganyan para kahit papaano ay kung hindi man tablan ng kahihiyan itong mga makakapalamukha nito kagaya nitong bangag na ito at itong tambalos-los na ito na mukhang engkanto at ganun din si Saldico ay at least nasabi ninyo yung inyong gustong iparating sa mga kawatang ito. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa dito kay Recto. Itong asawa ni Vilma Santos na Recto na mukhang demonyo. Talagang isa rin po yan sa anay ng lipunan. Una, talagang walang pakialam sila sa Wala talaga silang pakialam sa mga mahihirap nating kababayan. Imaginin mo, matapos na, isa po yan, kasama po dyan sa pagbinta nitong 125 tons na gold natin. Itong 600 billion na Maharlika funds, natunaw na pong lahat yun. At ngayon, ito ngayon ang sinasabi ni Recto na agago, na maghahanap daw kung alin ang aling mga produkto ang tataasan ng tax. Tax na naman. Tax ng ina nyo. Tingnan nyo. Sila ang magnanakaw na magnanakaw. Tayo ang magsasuffer sa napakalaki nating mga binabayarang mga tax. Tingnan, bullshit talaga ito. Kaya nagsama-sama talaga itong administration ng mga bullshit na ito. Nagsama-sama. Kaya talagang kasumpa-sumpa talaga itong hayop dito. Tingnan nyo yung si Recto na yun, na parang kala mo, yung bunganga niya na laging punong-puno ng sabaw. Bullshit to. Magkukan daw, magtataas daw ng tax para sa ganun ay maka-cover up daw sa pangangailangan ng ating bansa. Pagka hindi raw ginawa, ay lulubog ang bansa. Tutang ina. Bullshit talaga. Bakit? Hindi pagbabawiin yung mga bilyon-bilyon na kinulimbat itong mga bangag na ito. Lalo na dyan sa flood control na yan. Bakit na naman, ito na namang mga tao na naman pagdidiskitahan nyo, na magpapataw na naman kayo ng pagkalaki-laking tax, na mga hayop kayo. Kaya, kung hindi lang talaga itong mga napakarami kong mga tinutulungan, hindi lang po itong mga iniikutan namin At napakarami rin po akong scholar. Para lang po malaman ninyo. Nandiyan naman po yan, banggit ko po yan dati sa mga vlog ko. Hindi ko na po inulit ngayon pa lang. Kasi nga,
Kaya ko lang naman po nababanggit ito dahil pagka ganito na pong mga usapin, kagaya nito, ay tataas na naman daw yung mga kung ano-ano mga pangunahing bilihin at para daw makarecover ang kahirapan ng bansa natin. Sino ba nagpapahirap ng bansa natin? Hindi ba't itong mga hayop na mga mga ito? Mga taong ito? Mga inang, mga buwaka ng ina nyo? Hindi ba't kayo ang nagpapahirap? Ngayon, ang pagdidiskitahan nyo itong mga kababayan natin, ay bullshit kayo. Dapat na talaga kayong pinapatay na talaga kayo dapat. Mga hayop kayo. Tingnan nyo. Yan na naman ang pagtutuunan ng pansin itong rekto na ito. Humanda kayo. Malapit na. Palulubuhin ko rin yung bayag mo hanggang sumabog na yung bayag mo. Hayop ka. Buisit ka. Isa kang piste ng lipunan ng hayop ka. Imaginin mo. Lahat na. Grabe kayo. Hindi na kayo nahiya ng mga hayop kayo. Ito naman mga sundalo, ang kakapal din ng pagmumukha. Tinakot lang kayo na tatanggalin yung mga pensyon ninyo, nagpatakot na kayo. Ito po yung problema sa atin. Dapat ito hindi kontrolado ng administration or hindi kontrolado ng presidente itong mga ganitong usapin. Kagaya nitong retired general. Ay pagka kung ano-ano raw mga sinasabi nitong retired general, tatanggalan daw ng pensyon. Dapat yan, isa batas yan na wala nang makikialam dyan. Once na talagang batas yan, wala nang pwedeng magdikta dyan. Kagaya yan, gusto magpahayag, aywan na, wala na. Kaya naman pala, kayo rin, mga sundalo kayo, 15 billion, ha? Matatandaan nyo, kayong mga sundalo, baka hindi nyo alam, baka mangyari na naman sa inyo yung nangyari dati kaya doon ang pagkakaalam ko, yung basta general yon Garcia ba yun, apelyido? Nangulimbat ng pira ng AFP na wala kayong kaalam-alam kayong mga sundalo. Dito, mayroon ba kayong alam dito sa 15 billion ni Browner? O wala. Kaya sinasabi ko rito, bakit kayo matatakot ngayon na mag-alsa? Unang-una, pag nawala na yung bangag na yun, di wala na. Ba't kayo matatakot? Ba't kayo matakot dito kay Browner? Dumugin nyo yan. Palamunin nyo ng kwan yan, barya para magkwan yan. Sos, anyway. Sige na lang. Tingnan na lang natin sa mga susunod na panahon at malay natin at hindi inaasahan ay mabigyan ako ng posisyon ng mga susunod na presidente na para paghahatawin ko itong mga kawatang ito. Wala na. Tingnan nyo. Itong bullshit na rekto na ito. Pagkatapos ng winaldas nyo ng niwaldas ang pira ng bayan, kami ngayon ang pagkukunin ninyo, pagdidiskitahan nyo. Sabi ko nga kung hindi lang sana itong mga iniikutan namin na tinutulungan, at saka itong mga scholar ko, ay ilan po yan? Nabanggit ko po yan, napakarami ko pong napatapos ng mga pulis. At hindi lamang po yan. Hindi po biro ang magkaroon ka ng scholar na 300 sa college at 300 sa high school. Ganon din dito sa mga elementary. See? Kahit mga elementary lang po yan, malaki rin po ang gastos. Kaya kung hindi lang ito, mga iniisip ko na mga tinutulungan kong ito, ipasara ko na sana yung lahat ng mga kumpanya ko para hindi na ako magbayad ng tax ng mga hayop na to. Total, sobra-sobra naman itong nako. Talagang napakasarap na lang pumatay. Grabe.
Hindi ko na maintindihan. At ito na lang. Ito na lang panoorin ulit natin. Bilog na bilog sa pangako mo. Yan na lang muna. Ngunit ngayong ika'y aming napisto. Ha! Panay palang lagay sa bulsa mo. Lay, 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 layas, layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang mayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang bilhin. Taong bayan, wala nang makay. Araw mga kapatid, Yeah. update. Marcos, bakit mo kami niloko? Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayong ika'y aming napisto. Ha! Panay palang lagay sa bulsa mo. Lay, 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 layas, layas ka na, Marcos. Punong-puno na ang mayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang bilhin. Taong bayan, wala nang makay. Ayan. So, yan na lang po. Sa halip na kung baka mamaya rito, linggo ngayon, baka hindi ko na mapigil ang magmura dito sa mga hayop na to. At siguro po ay bago tayo magwakas, ay nais ko pong ulitin sa inyo na ito pong The Big One ay magaganap at magaganap sa lalong madaling panahon. So, kaya nga po mga kababayan, subscriber ko man kayo o hindi, sa lahat po ng makakapanood nito ay sana ay seryosohin nyo po ito. Na parang babala na rin po. Lalo na po kung nandiyan kayo sa Metro Manila. Dahil dyan po talaga yung masasagasaan ng maraming mga tao mamamatay. Pero hindi lamang po dyan ang fault line. Buong Pilipinas po yan. Dadaanan, may fault line po yan. So, yung masasagasaan dyan, mas kakaunti pagka hindi dyan sa Metro Manila. Mas marami kasi po ang tao dito sa Metro Manila. At mas marami po yung mga building na matataas dyan sa Metro Manila. So, yan po. Sabi ko nga po, kung kayo ay subscriber ko, ay medyo siguro balik muna kayo pangsamantala doon sa inyong mga probinsya. At least doon ay makakapamuhay kayo ng normal kahit na mayroong The Big One. Kaysa kung nandiyan kayo sa Metro Manila, wala po kayong makakain diyan. Wala po kayong maiinom kasi talaga pong kanyan. Wash out po yan. Lahat po yan ng mga kagaya po yan na iyang pinagkukunan natin ng tubig dyan sa dam. Sa Marikina ko na yan. Yung imbakan natin ng tubig dyan. Pagka ginalaw po ng ginalaw yan, nagkawasak-wasak yung mga control ng mga dam na yan. Wala po. Masisimot lahat yung mga tubig. Wala po magiging tubig dyan sa Metro Manila. Kaya ngayon pa lang po ay sinasabi ko na sa inyo dahil sabi ko nga po talaga napakahirap yung magiging kalagayan ninyo kung mananatili kayo dyan na mangyayari yung The Big One. At sana hindi, pero hindi po talaga mapipigilan. Mangyayari at mangyayari po yan. At na-reach na po natin. Meron po sinasabi yung volcanologist na once in 500 years ba? Yun yung sinasabi. So ngayon ay pasok na po tayo. So talagang hindi na po mapipigil talaga ito. Mangyayari talaga at mangyayari. So hindi man kuan, alam natin na Diyos pa rin ang magkukontrol, pero paano nga po kung nakatakda talaga yun. So yun po. Basta po sa akin ngayon ay
kahit na pagsawaan ninyo ako sa kapapaalala sa inyo, ay hindi pa rin po ako magsasawa. Tuloy-tuloy pa rin po yung aking pagpapaalala. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po doon sa mga patuloy na nanonood dito sa ating wala namang kakwenta-kwentang channel. Basta po ang sa akin, marirealize nyo balang araw na yung palang walang kakwenta-kwentang channel na iniiwasan yung panoorin, yun pala ang pinakamahalaga na dapat ninyong tinangkilik. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.